Habang tahimik ang kanilang matinik na kalaban sa Senado, eto na sila't santong paspasan para linisin ang kanilang pangalan. Senator Erwin Tulfo pumunta po sa Mandaluyong City sa office po ng isang prosecutor, no? Para mag-file ng reklamong grave oral defamation in relation to Cyber Prevention Act kasi meron daw po mga taong naninira sa kanyang pangalan. Teka lang. Pakinggan natin kung ano ang kanyang statement. Tumanggap ako ng mali-malitang pera. Wala namang gano'n. I mean, that's really not true. Kasi, after all, wala naman akong flood control. Kahit balik-balik na rin mo ang mundo, halukain mo ang papers, documents sa DPWH, maging sa Cabral files, I was saying yesterday sa press con, my name is not there. Wala akong infrastructure since I joined Congress, since I joined the Senate. Si Senator Erwin Tulfo po may sabi niya, hindi naman totoo na tumanggap ako ng mali-malitang pera. Kahit silipin ninyo ang mga record, wala po akong pangalan diyan, hindi po ako related diyan, etc. etc. Teka lang, Senator Erwin Tulfo. Ganyan po ba ang argumento ng 18 Marines laban sa inyo? Hindi. Hindi po sinasabi ng 18 Marines na kayo po ay kaya nilang patunayang tumanggap ng pera sa paraan na nakalista ka doon, sa papel, sa black and white, documented, nakareceive ka ng pera. Hindi po ganun, Senator Erwin. Ang inyo pong sagutin ay yung pong sinasabi ng isang kabilang sa 18 Marines na sabi nga niya 2 beses nakapag-deliver ng pera. Pag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 malita, tapos yung pangalawa po, 6. Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Ay, medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium? nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Pero Yung basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po. Yung maleta. So yung kotse sa parking lang kayo, Sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. Ano So po kung yun? halimbawa, dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay, tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. So yun po ang sagutin ninyo. Hindi po sinasabi ng 18 Marines na kayo po ay kaya nilang patunayang tumanggap ng pera sa paraan na nakalista ka doon, sa papel, sa black and white, documented, nakareceive ka ng pera. Hindi po ganun, Senator Erwin. Ang inyo pong sagutin ay yung pong sinasabi ng isang kabilang sa 18 Marines na sabi nga niya 2 beses nakapag-deliver ng pera, mali-maleta. In total of how much? Estimated by Alan Peter Cayetano, 150 million peso. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to the figures. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH.
Anong kinalaman ng senador kongresista? Kaya, Dapat po, buksan ninyo ang pagdinig tungkol sa flood control na yan, at kung kayo man ay mapangalanan, Senator Erwin, isagutin po ninyo ng ayon sa batas. Kung totoo po na talagang hindi kayo kabilang doon, abay, isa ko sa sasaludo sa inyo. Pero dapat nyo pong patunayan yan ng ayon sa batas. Hindi po yung ayon sa kung ano-ano lang na statement po na inilalabas ninyo. Kaya po kayo nababash eh. Mantakin ninyo, Senator Erwin, kayo po ay senador. At pagkatapos ay isa po kayo sa magsasabing pabayaan na lang yan, move on na lang yan. Pabayaan na lang yung flood control issue na yan. Move on na lang. Hayaan na lang yung DPWH dyan. Kaya po kayo nababash eh. Hindi po ba dapat ang ginagawa ninyo, Senator, ay inuusisa ang bawat statement ng mga taong witness? Hindi ba dapat kayo ang isa sa mga taong nagtataguyod para lang sa ganun ay maresulta ang ninakaw na pera ng taong bayan? Pansinin niyo po ang buong kalsada. Kamakailan lang, itong nakaraang araw lang. Kaunting ulan lang, ang EDSA po, lubog sa baha. Partida, mahina pa po yung ulan na yan. Paano po kung napakalakas na ulan na ho? Diba? Kaya ang isa sa nagagalit po sa inyo, mismong kapatid po ninyo na si Ben Tulfo eh. Pakinggan natin kung ano sinasabi ng kanyang kapatid laban kay Senator Erwin Tulfo. Tulfo baka mo, TULFO. Hindi kami pare-pareho. Kapag nagkasala at nagkamaling isa sa amin, upakan nyo. Pero huwag nyo kaming lahatin. Ang kapalpakan ng isa sa amin, hindi pwedeng maging kapalpakan ng lahat. Matagal na ako nananahimik. Buisit na rin ako. Buisit na rin ako. Buisit na rin ako. Ngayon, maraming issue ngayon sa apelido namin. Apelido lang namin yan. Uulitin ko, kapalpakan at kasalanan ng isa, hindi pwedeng lahatin. Napansin niyo po ba yon, Senator Erwin? Ang kapatid niyo po mismo ang bumabanat sa inyo. Hindi panig sa inyo. Bakit? Kasi, una, nadudungisan daw niya ang pangalang Tulfo dahil po sa inyo. Yan ay galing po sa inyong kapatid. Ano? At matibay po yung laman ng video. Na kayo po, sa inyong opisina, Senator Erwin, ay mayroong tinanggap sa opisina ninyo na kontraktor na sangkot sa flood control issue na nakawan. Di ba nangatwirang kayo? Ang sabi po ninyo ay, kung alam nyo lang na yan ay sangkot sa nakawan, abay hindi makakatungtong sa opisina ko yan. So yan po yung sagutin ninyo. Huwag po kayong magsalita sa social media na hayaan na natin yung flood control issue na yan. Ipaubayan na lang natin sa DPWH yan. Huwag niyo pong babanggitin yon. Kasi, yung pong ganong estilo, pinatutunayan nyo lang ho na ayaw ninyong harapin ang mga argumento ng mga taong witness. Magpapatunay na mayroon talagang nanakaw na kabangyaman. At yun nga yung pondo sa flood control issue. Diba? Kaya ho kayo nababash, Senator Erwin. Ito ho ang magandang gawin ninyo, Senator Erwin. Ituloy nyo po ang pagdinig sa flood control issue. Kung kayo man ay kabilang sa mga pinangangalanan, sagutin nyo po yan ng ayon sa batas. Dapat, do not bend the law. Follow what is written in the law. Yun, ganun dapat, Senator Erwin Tulfo. Mag-ingat po kayo. Saludo po kami sa inyo kung kayo ay maninindigan sa katotohanan. Peace.